Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective. Energy of collective around this time. Kalmado lang yung isipan mo. You're not stressed. Hindi ka nag-overthink. Relax sa mind mo. Nag-recover ka yun and you're waiting for something or for someone or for something to happen or meron kang inaantay eh. And you're patient to wait. Ano inaantay mo? May mag-umpisa na excited, positive siya. Driven by excitement. And active siya na mag-start na mag-take ng action. Or pwedeng ikaw to na mag-umpisa ka na ng panibagong chapter ng buhay mo. Mag-umpisa ka ng panibagong journey na lalakbayin. Mag-umpisa ka ng maglakbay sa new path na you're positive and active and excited, of course, positive. And the Chariot in reverse, nawala ng determined na mga atake. Ito yung mga nang atake. Nawala ng driven and brave or courageous na mga atake. Ng alin? Atake ng yung ginagawa kanilang unstable, unsecured, na nagiging uncomfortable ka, yung mga ganong atake. And yung hindi natutuloy ang collaboration or teamwork or yung hindi nagsasucceed ang mga binibuild mo with your ka-team or yung mga plano mo, yung mga goals mo o goals niyo ng ka-team mo, meron kang ka-team o kung meron kang ka-collaborate, inaatake nila yun para hindi mag-succeed. So, yun ang inantay mo para hindi na sila makapangialam, no? Sa mga plano mo sa buhay mo, sa mga umpisan mo. Yun ang inaantay mo na hindi na yun sila makagawa ng deceit, in short. So, more information. So, maaaring ang inaatake ng mga to, inantay mo na hindi na sila makapang-atake, ay yung connection niya ng person mo. Para hindi kayo ma-unite, hindi kayo makapag-build ng family or relationship, or para hindi magkaroon ng collaboration sa inyo. Yan. So, ano naman ang darating sa'yo? Sign of Wands. More clarification on the Sign of Wands here. This is a person na a good provider, hardworking, maaaring mahilig to sa cake, o mahilig siya kumain ng cake, mahilig uminom ng wine, kasi may wine dito, may cake, no?
Baka mahilig sa mga hayop, mapagmahal siya sa mga hayop. Napaka-appreciative nito sa mga hayop kung mapagmahal. Parang tinatrato niyang family or mga anak niya mga hayop. No? Hindi masama yun. Doon makikita kung may puso at maawain ng isang tao. Kung mapagmahal siya sa hayop, walang pretensyon. Na maawain siya sa mga hayop, guys. Yun ang isang indication na mapagmahal yung isang tao o maawain siya o mabuti yung kanyang kalooban. Kasi kahit hayop, tinutulungan niya, maawain siya, appreciative siya, mapagmahal siya sa mga hayop. May puso, kumbaga. Pero hindi din hindi din lahat hindi lahat ng mapagmahal sa hayop ay mabuti. Meron din kasi na mapagmahal siya sa hayop pero kalimutan yung ginagawa niya. Meron mga ganun din. So, hindi lahat na mapagmahal sa hayop ay sa side ng Diyos. Dahil may laman ako mga ganun based on my observation. So, puno siya ng karga. Puno siya ng baggage. Maybe resentment. Ang bigat ng dala niya. Bakit ang bigat ng dala nito? And emotional siya. Parang natatouch. Parang kukuha ko dito. Natatouch siya. Emotional. Karamdam ng emosyon. Pwedeng in love or emotional. Parang, alam yun, parang iiyak. Pwedeng ganun na pagka-emotional. Or else ay, kasi meron pa dito 10 of Wands. So, maaaring nabibigatan to. Naging emotional to. Pwedeng to the point na umiiyak. Or else ay emotional lang talaga na parang ano yung dinadamdam, naging emotional siya. Or pwedeng naawa siya, gano'n na emosyon. Pero may baggage to Para mabigat ang dala nito, sa damdamin nito na yun ang reason kung bakit siya nagiging emotional. Pero this is someone a good provider, secured financially, reliable financially. Ano yung baggage na dala-dala nito? Hindi lang isa. Karga ito, guys. Yung baggage na dala nito. Karga ng mga alagad ng dilim. Alam niyo, alagad ng dilim? Karga ng mga witches, wizards, warlocks, evil magicians. Karga ng mga kampo ng kadiliman. You name it. Lahat na. Kahit aswang nagkakargayan sila, di ba? May mga mangkukulam at mambabarang na aswang. Nang orasyon din yan sila. Kaya yung biktima ng mga aswang, hindi makagalaw daw, di ba? Sino naka-experience na biktimahin ng aswang? Para hindi ka makagalaw Ako na-experience ko yan nung doon ako sa taas. Para hindi ka makagalaw. Mayroon silang ginagawa. Para mayroon silang orasyon. And that's why itong mga karga nito dito sa person na ito, sana yung nagiging guarded siya, nagiging yung nakaramdam ng kaba, na-intimidate, nagiging fearful, natataas ng wall. Yun ay karga yun sa kanya. Yun ay epekto sa kanya ng karga sa kanya, kinarga sa kanya. At hindi man lang makapag-umpisa ng love life, new love.
o hindi niya ma-receive yung blessing, like new love. Para bang masumpa, spell, mga ganyan yung mga kinarga sa kanya. O niritwalan siya at hindi nagkakaroon ng balance sa inyong dalawa. O kung sino man yung kanyang person, o kung sino man yung magustuhan niya siguro. Hindi nagkakaroon ng balance, walang balance, o hindi siya nakakasal, pwede din gano'n. At nagiging guarded siya. So, yan ang mga example ng karga o baggage na dala-dala nito. Karga ng mga alagad ng kadiliman. Hindi and resentment. More information sa feelings naman nitong sa Ten of Wands na to towards you. If kilala ka na niya. Naging impulsive siya and aggressive and full of drive to take action, to pursue you, to make a move, to take action. Pero pag nalaman to ng mga gumagawa ng masap naman ang kakarga sa kanya, gagawa na naman yan sila ng witchcraft. Mangkarga na naman sila dyan para pigilan yan. Ganon ang ginagawa nila. Bakit ko to nire-reveal sa inyo? Laging lumalabas sa mga readings yung mga ganyang estilo. Kaya, kabisado ko na. Ang mga galawan, ang mga strategy, ang mga tactics. Kaya nang ginagawa naman yun, monitor yan sila. Hindi yung focus ng mga alagad ng dilim ang buhay nila, sariling buhay nila. Kundi yung focus nila yung mga taong ginagawa nila ng witchcraft. Yung mga taong gusto nilang kontrolin. Namumonitor yan sila. Gagawa nila ng deceit. Magkarga sila. Ganon. Kaya nga sila pinapapatay ng God, diba? Sa Exodus 22:18. Kasi nga sila ay ganyan. Alagad ng dilim. Hindi yan sila ipapatay ng God. Hindi yan yung utos ng God na patayin sila kung sila ay sa side ng Diyos. Kung sila ay anak ng Diyos. Kung sila ay still anak pa rin ng Diyos. Hindi sila anak ng Diyos. Anak na sila ni Satanas. Kita yung pinagagawa nila ng mga witches, wizards, warlocks, evil magicians. Gawain ba ng anak ng Diyos yun? Gawain ba ng alagad ng Diyos yan? Hindi. Gawain niya ng mga anak ni Satanas. Gawain niya ng alagad ni Satanas. Gawain niya ng kampo ng kadiliman. Gawain niya ng mga apprentice ni Satanas. Kahit wala pa kang gawin dyan sa mayan, pag kayo ang naging target ng mayan, na pagtulungan, nagtutulungan yung mayan kasi mahihina ngayon sila. Diba? Yun ang sayo ng kahinaan. Magtulungan sila. Maghanap sila ng mga kampi nila. Magtulungan silang gawa ng witchcraft. Ang isang tao, ha? Kasi mahina sila kaya nagtutulungan sila. Walang kampo ng kadiliman na malakas. Kaya nga sila nagtutulungan eh. Madami versus isa. Diba? Ganun kadalasan. Wait lang ha. Kahit wala ka pang gagawin dyan sa mga yan. Gusto lang nilang mangontrol. Manguha ng sa iba. Mangangkin ng sa iba. Mangagaw ng sa iba. Through witchcraft. Nainggit lang, gagawa ng witchcraft. Kaya nga sabi ng God, pati ang mga nagpa-practice ng witchcraft and sorcery, itatapon niya sa impyerno o sa lake of fire na may sulfur ang kaluluwa ng mga yan.
Tingnan nyo naman yung yung mga pinagagawa ng mga yan. Crazy sila. They're so desperate and matindi ang paghahangad nila ng power and control. They're so desperate for power and control. And to steal kung ano yung sa iba. Diba? Ganun ang ginagawa nila. Nanguha sila na sa iba through demonic na ginagawa nila and through manipulation. Tapos rasunan na lang nila ng ay kasi ganito, ganyan. Gagawa sila ng kwento nila. Rasunan nila na ay kasi yun masama ugali niyan. Binaliktad pa nila. Kasi mayabang yan Yung confident ka lang tapos sabihin mayabang ka. Yung tinulungan mo na nung walang-wala. Tapos gusto pang i-destroy kung anong meron ka. Yung mga ganun. Tapos sabihin nila, ikaw pa din mayabang. O diba? Ganun sila ka tindi sa kasinungalingan. Let's proceed sa reading. Ano ang naiisip ni Ten of Wands na yan? Pagdating sa'yo. Ayan. Na you are waiting. Yes, you are waiting. Nagantay ka. Tingga ka at may inaantay ka. Pwedeng pera. Walang growth. Tingga. Walang confidence. Hindi strong. Hindi positive. Ano naman ang iniisip niya ngayon? That Ten of Wands na yan. O plano niya towards you para mas plano niya babalik towards you. So very clear, babalik sa'yo, no? Babalik sa'yo. Baka lumayo, tumalikod sa'yo. Plano niya babalik sa'yo. Pero kung namumonitor ang mga nangkakarga dyan sa kanya, if namumonitor sa mga tarot readings or sa kung kapitbahay niya ganyan or sa'yo at sa person mo, pwede pa yan silang gumawa ng mga deceit na karga ng person mo na yan para mag-iba yung decision ng person mo, mag-iba na distract nila yung isip ng person mo. Or kaya ay ba't ko sinasabi, hindi yan pananakot. Para aware kayo. Para alam nyo kung paano kumilos ang mga alagad ng Diablo. Kung paano sila umatake. Kung ano yung mga deceit nila. Pwedeng kargahan nila yan sa person mo o sumunan nila ng demonyo. Kargahan nila ng sumpa o spell para hindi babalik sa'yo. Lalayo pa sa'yo. Iiwas pa sa'yo. Ganun. Pero tingnan natin. Ano ang gaano ka-strong itong person mo and determined and willing na babalik sa'yo.
na hindi to magpa-control, hindi siya magpa-manipulate. Saan? Sa witchcraft. Sa mga witchcraft, manipulation, tricks ng mga alagad ng Diablo na willed talaga siya or strong yung will niya na mag-take ng action. And passionate siya and very clear sa kanya na mag-take siya ng action. And i-reject niya daw yung mga spells o yung mga sinesend na mga pasuyo, command, utos, spells, through spells. Hindi naman kasi marinig yan, hindi makita yan. Diretso kasi yan sa subconscious mind ng tao. Yung mga ganyan, mga spells, mga utos nila. O pwede nga din na hypnotism nila. Pwede nga din yan, ganun ang gawin nila. Or dark psychology. Meron pa silang ginagamit mga ganyan. So, ganun siya determine si person mo na bumalik sa'yo. So, malaki ang chance na makabalik siya sa'yo kung talagang determined siya and hindi siya magpakontrol, hindi siya magpamanipulate. Ano ang mga surprises for you? Na hindi naman ghosting sa'yo. Magsimulang, kakausapin ka. So, surprises. Pero, remember, pwede pa yung madelay. Hindi sa kontrabida ko Kundi, yan ay paalala ko na may mga tao kasi at mga alagad ng Diablo na gumagawa ng deceit. So kung kaya ko sinasabi to sa inyo para aware kayo sa mga deceit na pwede nilang gawin. Kung paano nila mapadali yan. So paano? Mangkarga sila. Natural. Mag-summon. Try nilang manipulate. I-deceive. Manipulahin ng lies and deceptions and illusions ang isipan ng person mo. Ikaw, para mapadelay nila yan. Yung magkaroon ng communication sa inyo ng person mo. So, nasa inyo na yun ang person mo kung gaano kayo katibay and kung gaano ka-strong yung will ninyo na hindi magpa-control at kung gaano ninyo kagusto kung gaano ka gusto ni person mo at kung gaano mo kagusto si person mo na makasama o makapiling o makatuluyan. They will use everything to block your way. Every detail, inaalam nila yan. Kung anong pwede nila magamit against sa inyo para mapigilan kayo, mapahol pa kayo. Para i-restrict ni person mo ang sarili niya. Para mapadelay nila at para mapalayo si person mo sa iyo. So, maaaring pwede din lang ang gawin yan sa iyo. Diyan, malalaman kung gaano ka lakas si person mo laban sa kampo ng kadiliman. Pag napagtagumpayan ni person mo, nagawa ni person mo nung kapag-communicate sa'yo at tuloy-tuloy, nagtagumpay siya. Kasi ang humad lang dito sa kanya, mga alagad ng dilim, gumagawa ng witchcraft. O syempre, kasama na yung sa kadiliman kasi yan ay inuutusan nila. Kasama na yung mga, fallen angels or mga evil forces. At nagtutulungan yung mga sa alagad sa kadiliman. Okay? Nagtutulungan yan sila. Lalo na kung meron kayong mission from God na gagawin. So talagang halos lahat na lang yan ng evil forces, magtulungan yan sila. Nakakasama pa yung taga-Atlantis. Alam mo yung taga-Atlantis o taga-Agartha. Kung yan ay nakipagsabuatan din sa Diablo. And ang alam ko dyan, yung mga taga-Atlantis, sunod-sunuran niya sila sa Diablo. Bakit?
Under sila ng Diablo, guys. Sasaktan sila ng Diablo pag hindi sila sumunod sa order ng Diablo. Sa utos ng Diablo sa kanila. Yun ang alam ko dyan. Kaya talagang magtutulungan yan sila. Madami yan. Madaming sangay-sangay yan. At nandito yan lahat nakatira sa mundo eh. Baka isipin nyo, kawawa ang sasay ng Diyos. Kawawa ang mabubuti. Sa ngayon. Pero pag nagtagumpay kayo, hindi ka nang pa-hold back, hindi ka nang papigil. Hindi nang papigil si person mo, kayo matagumpay. Hindi ang mga yan. Useless ang kanilang manipulation at mga strategy at tactics nila. Mas magaling kayo. Mas magaling si person mo. Mas mautak sa person mo. Mas wise si person mo. Clever. Bright. Pati ikaw. Bright ka. Bright ang mind mo. Kaya hindi ka magpapigil. Hindi ka magpa-hold back sa mga lagad ng kadiliman. Bakit? Isipin mo yan. Ang dami-dami nila na pumipigil, na was trying to control and stop you or manipulating you para hindi kayo magkatuluyan. Pero nagawa nyo. Ma-overcome yung mga challenges, yung kanilang mga manipulation at pangontrol, pamigil at witchcraft nila. Where's the strength? It's in the mind. Yan ang number one na inatake nila. So, number one na dapat na palakasin nyo, mind ninyo. Your mind. Na hindi madaling makontrol, hindi madaling mamanipulate na mga yan. They have strategies and that's why yung sa evil forces, that's why I'm telling you that hindi para mapanghinaan kayo ng loob, wala ng pag-asa, kundi para alam nyo kung ano yung strategy nila, kung paano sila umatake, so that you know how to deal with it, how to emerge victorious over those evil forces and their apprentice. Yan yung mga witches, wizards, warlocks, evil magicians. Yan yung mga apprentice ng Diablo and the Devil's Kingdom. Yes, hindi nila matanggap nasa side sila ng Diablo, pero ginusto nila yan. Alam nila yan from the beginning. Nagpaanim sila sa kadiliman. Kung anumang reason nila, kadalasan niya yung inggit, greediness. Yun ang pinairal nila. Well, instead na magbago, anong ginawa nila? They continue. Kasi yun ang sinusunod nila eh. Inggit nila. Na-control sila ng inggit nila. Naging sunod-sunuran sila sa inggit nila. Naging sunod-sunuran sila sa greediness nila. Akala nila matalino sila, bright sila. Dahil nakakagawa ng deceit. Paminsala, pamisti sa iba. Pero ang totoo, hindi sila matalino. Hindi sila bright. Hindi sila wise. Hindi sila clever. Why? Baka magtanong sila bakit. Naging sunod-sunuran sila ng Diablo. Alam na nga nila mapahamak ang kaluluwa nila. Yung ginamit na sila ng Diablo, ng mga fallen angels, sa goals ng mga fallen angels dito sa mundo, nagpagamit sila. Nagpakontrol sila sa fallen angels. Nagpagamit sila sa the Devil's Kingdom. Na nagsilbing servants ng Diablo. They choose to be servants of Diablo rather than to be servant of God. So, yun bang wise? Yun bang matalino? Yun bang bright?
Yun bang cleaver? At alam naman nila ng hatol sa mga ganun ng God ay impyerno, eternal death. Yung sinasabi ni Jesus Christ na eternal death. Akala nila yung ginagawa nila na yan, hindi nila na-refuse ang God. Anak pa sila ng God sa ginagawa nila na yan. Anak ba sila ng Diyos sa ginagawa nila na yan? Naging anak na sila ng Satanas. They're serving the devil's kingdom. They're serving Satan, not Jesus Christ. Ang mga taong totoong nagsiserve sa kay Jesus Christ, hindi nagpapadala sa greediness. Hindi nagpapadala sa greed. Hindi nagpapadala sa inggit. Hindi gagawa ng demonic. At nagbabago. Kung naging masama man, nagbabago agad. Willing na magbago. And to serve Jesus Christ. To serve God. Kasi iba yan si Jesus Christ kaysa at yung God at yung Holy Spirit. Baka sabihin ng iba, yung Holy Spirit, ayan na yung God. Hindi. Si Jesus Christ daw, yun na yung God. Hindi. Magkaiba yan sila. Ama nga yung Diyos na, yung God eh. Ama. Diyos na Ama. Si Jesus Christ, Diyos na Anak. Yung Holy Spirit, yan ang Divine Mother ni Jesus Christ. Iba yun si Mama Mary. Yan nga nagbuntis sa kay Mama Mary, di ba? Sinentang God para mabuntis si Mama Mary, yung Holy Spirit. Oh. Sinabi ni Jesus Christ na isa lang sila ng God. Why? They are united as one bilang the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Hindi ko na kailangang explain pa ng ano. Ang Holy Spirit na yan, hindi lang yan ibon. Simbolo niya lang yung ibon. Yan ay Divine Mother ni Jesus Christ. Bago pa kasi yan, ipanganak si Jesus Christ na naging tao dito sa mundong to. Anak na yan siya ng God doon. Nakaupo na yan sa trono doon bilang anak ng God. At may nanay na yun doon. Yun ang tinatawag, sinasabi ni Jesus Christ na nung bumalik siya sa lupa at nakausap niya si John, si Apocryphon John. Apocryphon John. Yung prophet na si John, di ba namatay siya, tapos bumalik siya dito sa lupa na hindi na katawan ng tao, katawan niya, kundi katawang panlangit na. Pakita siya kay Prophet John. Sabi niya, may nanay daw siya doon talaga sa langit. At yun ay androgynous, thrice male, thrice powerful. Androgynous ang kanyang nanay doon. Yun ay Holy Spirit. Yung tinatawag na si Goddess Barbelo. Yan ang co-creator ng God, ng universe at material world. Yan ang kanyang partner. Diyan, kasi si Eva, di ba, inugot sa tagiliran ni Adan. Diyan hinawig ang mukha ni Eva kay Goddess Barbelo. O yung kanyang, ang alam ko mukha eh. Yun ang alam ko. Nabasa ko lang yan. So, kaya, magkaiba yan sila guys, ha? But they are one because they are united as one. Hindi yan sila mas-separate. They are united as one. Parang team. They are united as one.
Ganon yan. Alam ko madaming hindi interested sa mga ganyan. But, para alam nyo na, they are different. Okay? They are different. Kaya the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay? Ganun. I'm teaching you that so that you know all truths. Para alam ng mga believers of God kung ano yung katotohanan. Kasi mayroong mga nagtuturo na mayroong kasi mga gumagawa lang ng pinto ba na kung tumutugda lang, gawa sila ng ng kwento. Yung God daw sa Jesus Christ, isa lang. Hindi nga eh. They're different. Kaya tinawag na Diyos na Ama yung God. Si Jesus Christ ay Diyos na anak. O, diba? Yung Holy Spirit ay Holy Spirit. Ganun yun. Kaya nung buhay pa si Jesus Christ, nung tao pa siya, di ba nananalangin sa Diyos na Ama yun? Yung tinatawag niyang Ama. Ama niya sa langit. Yun na yung tatay niya. Yun ang tinatawag ng God. Yan. At nung binautismohan si Jesus Christ, di ba bumaba yung Holy Spirit? Yun ang kanyang Divine Mother. Simbolo niya lang yung parang dove na puti. Dove na puti. So, let's see kung ano yung next na mangyari sa in reverse. Third party to, or ano ba to third party to? Ito si Queen of Pentacles in reverse. Hindi. Yan ba ay yung isa sa gumagawa ng witchcraft ba yan? So yes, ito yung nauna yun. Isa yan sa gumagawa ng witchcraft, si Queen of Pentacles in reverse. Magiging unstable para mawala sa kanya yung pwedeng abundance, comfortable life. Hindi yan papayag. Kaya tuloy-tuloy gawa ng witchcraft. Pero, yan daw mangyayari sa kanya kahit hindi siya papayag, no? Hindi naman yan third party. Pero, yan ang gumagawa ng witchcraft dahil sa inggit. Dahil sa inggit niya. Dahil sa inggit niya. Alam mo yung pinapahamak siya ng inggit niya. Nagpadala siya sa inggit niya. So that's why sino ba ito magsa-celebrate dito? Ikaw? Magsa-celebrate ka. And possible your person. Ginawan talaga kayo ng witchcraft. O mayroong mga temptations, manipulations, deceit. Ikaw to, mayroong devil's energy mo. Baka may kulam ka. Malaman nyo pag may kulam kayo, pagpantay nyo yung daliri nyo. Yan ang indication. Or kaya ay may manipulation, may na-unite na lies, deception, manipulation, mass spells, control, power, kapangyarihan ng mga sa kadiliman o alagad ng dilim. Kapangyarihan ng mga witches, wizards, warlocks, their energy. Sila sa ng control din, energetic attacks, spiritual attacks. Yan. I-celebrate ka daw kasi makarecover ka na sa heartbreak. Why?
Dahil maging active ka, maging goal-driven, magiging hunter type. So, ibig sabihin, huntingin mo na yung mga goals mo, ano mga goals mo sa buhay. And, hindi na yan makapag-sense sa'yo ng attacks itong si Queen of Pentacles, yung mga na-atake sa'yo ng mga witchcraft or deceit. And, makip mo yung sa'yo. Hindi yan malayo sa'yo. Magkaroon ng stability sa inyo ng person, makip mo yan. Magkakaroon ng pag-i-effort ng tuloy-tuloy. So, huwag kayo mag-base sa mga result dito sa base sa card, ha? Kasi kung magpadala pa rin kayo sa control at manipulation at yung inyong person, wala pa rin. Delay or kayo block. Mas stuck. Focus kayo sa goal niyo. Kung gusto niyo magsama, doon kayo mag-focus. Hindi doon sa mga manipulations at distractions at mga temptations. If you want to be together, lalo sa person mo, o kaya ikaw, yun ang focus ninyo. Yung goal ninyo to be together. Never mind the judgment of others. Never mind the manipulations of others. Gusto niyo ba magsama? Gusto ba ng person mo makasama ka? So, dapat mag-focus siya sa kung paano kanya makontak, makasama, makapiling, kung paano magtagumpay, no? Hindi niya na dapat gamitan ng kaliwa, witchcraft. Dahil hindi kayo tutulungan ng Diyos niyan. Gumamit kayo ng witchcraft. Ang dapat yung gawin, panalangin. At focus kayo sa goal ninyo. Kunwari, ikaw, goal mo makasama sa person mo. So, focus ka doon. Huwag ka dapat magpa-distract. Huwag ka dapat magpa-tempt na yung maging cold ka, magpadala-dala pa sa pagiging cold sa person mo. Kunwari, kasi gagamitin nila yan, o insecurities, no? O kaya sa person mo, pwedeng ang gamitin dyan, insecurities, o gawin siyang cold, kargahan siya ng kargahan para magalit siya, maging cold. So, dapat hindi siya magpadala doon sa mga ganong manipulation and distraction. Doon siya dapat mag-focus sa goal niya, which is to be with you, if gusto niya talaga, no? Pero kung ayaw niya at magpadala siya sa mga manipulations, control ng mga witches, wizards, warlocks, sa mga kinakarga sa kanya, wala pa rin mangyayari. Ganun yun, guys. No? Pero ito yung mga possibility. No? Lalo pag nagtagumpay kayo, ha? At yan si person matikaw, ha? Makabuo kayo ng pamilya. Maging fulfill na kayo, maging masaya, at mamuhay ng contented, a wish fulfillment life. So that's it for collective.